ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa isang mabigat at puno ng pangamba na yugto ng buhay ng pamilya ni Marge, Paulo, Jasmine, Greg at Edward, unti-unting nagsimulang lumitaw ang mga desisyong kayang magbago sa takbo ng kanilang kapalaran. Hindi ito basta mga simpleng pagpili lamang. Bawat isa sa kanila ay may sariling paninindigan. May sariling takot. At higit sa lahat, may sariling pagnanais na protektahan ang mga taong mahal nila. Ngunit habang lumalalim ang sitwasyon, unti-unti ring nagkakasalungat ang kanilang mga landas. Si Marge ang unang tumindig laban sa kagustuhan ni Paulo. Matagal na nilang pinag-usapan ang kalagayan ni Jasmine, ang kanilang anak na patuloy na pinahihirapan ng isang sakit na tila hindi maipaliwanag ng mga doktor sa kanilang lugar. Araw-araw na nasasaksihan ni Marge ang paghina ng katawan ni Jasmine. Ang mga hakbang ng bata ay nagiging mabagal, ang kanyang paghinga ay minsang mabigat, ngunit sa kabila nito ay pilit pa rin siyang umingiti. At sa bawat ngiting iyon, lalo lamang nadudurog ang puso ng isang ina. Bawat ubo ni Jasmine ay parang patalim na tumatago sa dibdib ni Marge. Bawat gabing hindi makatulog ang bata ay gabing hindi rin nakakapikit si Marge. Kaya nang marinig niya ang mungkahi ni Edward na dalhin si Jasmine sa Hong Kong upang doon ipagamot, parang mailiwanag na biglang sumilay sa gitna ng kanyang matagal ng kadiliman. Si Edward, nakilala sa pamilya bilang isang taong matapang magdesisyon at hindi natatakot sumubok ng bagong paraan, ang nagbukas ng ideyang iyon. Ipinaliwanag niya na sa Hong Kong ay may mga mas modernong pasilidad, mas kumpletong kagamitan, at mga espesyalistang doktor na maaaring makatulong kay Jasmine, mga doktor na may karanasan sa mga sakit na bihira at mahirap gamutin. Habang nagsasalita si Edward, tahimik lamang na nakikinig si Marge. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, unti-unting nabubuhay ang pag-asa. Para kay Marge, kahit gaano pa kalayo ang kailangan niyang puntahan, kahit gaano pa kahirap ang paglalakbay, gagawin niya ang lahat para kay Jasmine. Ngunit si Paulo, bilang ama ni Jasmine, ay may ibang pananaw. Hindi dahil sa wala siyang pakialam. Hindi dahil sa wala siyang pagmamahal. Kundi dahil sa takot. Sa isip ni Paulo, ang paglalakbay ni Jasmine sa ganitong kalagayan ay isang napakalaking panganib. Paano kung hindi kayanin ng katawan ng bata ang biyahe? Paano kung lalo lamang lumala ang kanyang sakit habang nasa ere sila? Ilang beses niyang kinausap si Marge. Ilang beses niyang sinubukang ipaliwanag ang kanyang pangamba. Sinabi niyang baka mas makabubuti kung manatili muna sila. Na baka may ibang paraan na maaaring subukan. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, unti-unti itong nagiging pagtatalo. At habang tumitindi ang kanilang pagtatalo, lalo lamang lumalalim ang tensyon sa pagitan nilang mag-asawa. Sa bawat pagtatalo ni Marge at Paulo, naroroon si Jasmine. Tahimik. Nakaupo lamang. Nakamasid. Hindi man niya lubos na naunawaan ang lahat ng nangyayari, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Nakikita niya ang kanyang ina na puno ng pag-aalala. Nakikita niya ang kanyang ama na pilit na nagpapakatatag. May mga sandaling napapansin ni Jasmine ang katahimikan sa kanilang bahay, isang katahimikang mabigat, tila may mga salitang gustong sabihin, ngunit walang lakas na mailabas. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagtutol ni Paulo, dumating ang sandaling nagpasya si Marge na sundin ang kanyang puso. Naniniwala siyang ang pag-asa na iniaalok ni Edward ay maaaring maging susi sa paggaling ni Jasmine. Ngunit ang desisyong iyon ay hindi naging madali. Maraming gabi na hindi nakatulog si Marge. Paulit-ulit niyang tinanong ang sarili, tama ba ang kanyang gagawin? Tama bang ilayo niya si Jasmine sa kanilang tahanan? Ngunit sa tuwing titingnan niya ang mukha ng kanyang anak, mahina ngunit matapang, bumabalik ang kanyang determinasyon. At kaya dumating ang araw na tuluyan nang nagpasya si Marge. Siya at si Jasmine ay lilipad patungong Hong Kong upang doon ipagamot ang bata. Sa airport mabigat ang hangin sa pagitan ni Marge at Paulo. Walang sigawan. Walang matinding salita. Ngunit sa kanilang katahimikan, naroroon ang lahat ng hindi nila masabi. Hindi man malinaw na sinabi ni Paulo ang kanyang nararamdaman, makikita sa kanyang mga mata ang takot, ang pangamba at ang sakit ng paghihiwalay.
Para kay Paulo. Parang may bahagi ng kanyang sarili ang aalis kasama nina Marge at Jasmine. Samantala, sa kabilang panig ng pamilya ay may isa pang tensyon na unti-unting lumalalim. Si Greg, ang ama nina Paulo at Edward, ay may sariling pananaw sa sitwasyon. Bilang pinuno ng kanilang negosyo, para kay Greg ay napakahalaga ng presensya ni Paulo sa kumpanya. Alam niyang kung iiwan ni Paulo ang kanyang tungkulin upang sundan si Marge at Jasmine sa Hong Kong, maaaring malagay sa alanganin ang negosyo ng pamilya. Kaya nang ipahayag ni Paulo ang balak niyang sumunod sa Hong Kong. Agad siyang hinarap ni Greg. Ang kanilang pag-uusap ay hindi naging magaan. Sa malamig ngunit matigas na tinig, ipinaalala ni Greg kay Paulo ang kanyang responsibilidad sa kumpanya. Sinabi niyang kung iiwan ni Paulo ang kanyang posisyon ngayon, maaaring hindi na siya makabalik sa parehong lugar. Para kay Greg, ang negosyo ang pundasyon ng kanilang pamilya. Ito ang matagal nilang pinaghirapan. At hindi ito maaaring pabayaan. Habang nakikinig si Paulo sa kanyang ama, ramdam niya ang lalong paghihirap ng kanyang sitwasyon. Sa isang banda naroon si Marge. Naroon si Jasmine, ang anak niyang nangangailangan sa kanya. Sa kabilang banda naroon si Greg, ang ama niyang umaasa sa kanya upang mapanatiling matatag ang kanilang kumpanya. At lalo pang bumigat ang lahat ng banggitin ni Greg ang nangyari kay Edward. Madalas niyang ipaalala ang halimbawa ng kanyang panganay na anak. Ayon kay Greg, minsan ay pinili ni Edward na unahin ang ibang bagay kaysa sa negosyo, at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ganap na nababawi ang dating posisyon sa trabaho. Ang kwentong iyon ay paulit-ulit na ibinabato ni Greg kay Paulo. Isang paalala. Isang babala. Isang anino ng pagkakamali na ayaw niyang maulit. Sa gitna ng lahat ng ito, unti-unting naramdaman ni Paulo ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa kanyang balikat. Mahal na mahal niya si Jasmine. Walang araw na hindi niya iniisip ang kalagayan ng kanyang anak. Ngunit alam din niyang nakasalalay sa kanya ang kinabukasan ng kumpanyang itinayo ng kanilang pamilya sa loob ng napakaraming taon. At sa huli napilitan si Paulo na makinig kay Greg. Hindi iyon ang gusto ng kanyang puso. Ngunit pinili niyang manatili muna upang tuparin ang kanyang tungkulin sa negosyo. Gayunpaman sa loob ng kanyang dibdib ay may bumabagabag na pangamba. Tuwing naiisip niya sina Marge at Jasmine na nag-iisa sa Hong Kong, hindi siya mapalagay. Sa kabilang banda naman, si Marge, na ngayon ay nasa Hong Kong kasama si Jasmine, ay patuloy na kumakapit sa pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, pinipilit niyang maging matatag para sa kanyang anak. Ngunit kapag nag-iisa na siya, kapag tahimik na ang paligid, hindi niya maiwasang isipin si Paulo. At ang distansyang unti-unting lumalayo sa pagitan nilang dalawa. At habang ang bawat isa sa kanila ay nakikipaglaban sa kani-kanilang laban, nananatiling hindi malinaw kung ang kanilang mga desisyon ay magdadala ba ng paggaling at pag-asa. O kung lalo lamang nitong pahihirapan ang ugnayan ng kanilang pamilya. Samantala habang papalayo ang eroplano na sinasakyan ni Marge at Jasmine mula sa kanilang bansa, unti-unting naramdaman ni Marge ang bigat ng bagong yugto ng kanilang buhay. Sa kanyang tabi ay nakasandal si Jasmine, mahina ngunit pilit na nagmamasid sa bintana ng eroplano. Sa labas ay makikita ang makakapal na ulap, ngunit sa loob ng puso ni Marge ay mas makapal ang mga tanong na hindi niya masagot. Hinawakan ni Marge ang kamay ni Jasmine ng mahigpit. Ramdam niya ang init ng kamay ng kanyang anak, ngunit ramdam din niya kung gaano ito kahina. Ngumiti si Jasmine, isang ngiting pilit ngunit puno ng tiwala sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, muling nagbalik ang lakas ng loob ni Marge. Sinabi niya sa sarili na anuman ang mangyari, hindi siya bibitiw. Habang nangyayari iyon sa himpapawid, nanatili naman si Paulo sa kanilang bahay. Tahimik ang buong paligid. Ang mga silid na dati ay puno ng boses ni Jasmine, ay tila biglang naging napakalungkot. Umupo si Paulo sa sala at matagal na tinitigan ang isang larawan nila ni Jasmine noong bata pa ito. Sa larawan ay tumatawa ang bata habang hawak niya ito sa balikat. Napapikit si Paulo. Sa kanyang dibdib ay may mabigat na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Alam niyang pinili niyang manatili para sa negosyo ng pamilya, ngunit hindi niya mapigilan ang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip, tama ba ang kanyang ginawa? Sa opisina naman ng kumpanya, patuloy na abala si Greg sa pag-aayos ng mga dokumento at mga plano ng negosyo.
Para sa kanya, ang mundo ay kailangang magpatuloy kahit may mga personal na problema ang pamilya. Ngunit kahit hindi niya ito ipinapakita, alam din niyang may tensyon sa pagitan nila ng kanyang anak na si Paulo. Isang gabi, habang tahimik ang opisina, napansin ni Greg na nakatingin lamang si Paulo sa mesa at tila wala sa sarili. Lumapit siya rito at sinabi sa matigas ngunit mababang tinig na kailangan nilang maging matatag. Para kay Greg, ang buhay ay puno ng mahihirap na pagpili, at ang isang lalaki ay kailangang tumayo para sa kanyang responsibilidad. Hindi sumagot agad si Paulo. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay tila may bumubulong na hindi lahat ng responsibilidad ay nasusukat sa negosyo. Samantala, sa Hong Kong, dumating sina Marge at Jasmine sa isang malaking ospital na iminungkahi ni Edward. Ang gusali ay napakalaki at moderno, puno ng mga doktor at nurse na abala sa kanilang gawain. Para kay Marge, parang ibang mundo ang kanyang napasukan. Nang makita sila ni Edward sa lobby ng ospital, agad siyang lumapit. May halong pag-aalala at pag-asa sa kanyang mukha. Tinapik niya ang balikat ni Marge at sinabing gagawin nila ang lahat upang matulungan si Jasmine. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Marge ng kaunting kaginhawaan. Ngunit ang proseso ay hindi naging madali. Isinailalim si Jasmine sa sunod-sunod na pagsusuri. Mga pagsusuri sa dugo. Mga scan. Mga konsultasyon sa iba't ibang espesyalistang doktor. Habang naghihintay si Marge sa labas ng mga silid eksaminasyon, pakiramdam niya ay bawat minuto ay parang isang oras. Madalas niyang hawakan ang kanyang telepono, iniisip kung tatawag ba siya kay Paulo. Ngunit sa bawat pagkakataon, nagdadalawang isip siya. Natatakot siyang baka ang pag-uusap nila ay lalo lamang magpaalala sa kanya kung gaano kalayo ang pagitan nilang dalawa ngayon. Sa kabilang panig naman, si Paulo ay ilang beses nang nagbukas ng kanyang telepono upang tawagan si Marge. Ngunit tulad ni Marge, hindi rin niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lamang sukat ng kilometro. Ito ay distansya ng mga desisyong ginawa, mga salitang hindi nasabi, at mga takot na hindi nila kayang harapin ng sabay. Habang lumilipas ang mga araw sa Hong Kong, patuloy na naghihintay si Marge ng malinaw na sagot mula sa mga doktor tungkol sa tunay na kalagayan ni Jasmine. At habang papalapit ang sandali ng kanilang diagnosis, lalong tumitindi ang kaba sa kanyang dibdib. Samantala, si Paulo ay unti-unting napapansin ang pagbabago sa kanyang sarili. Kahit abala siya sa kumpanya kasama si Greg, ang kanyang isip ay palaging lumilipad patungong Hong Kong, patungo kina Marge at Jasmine. At sa bawat gabing nag-iisa siya. Sa bawat sandaling tahimik ang kanyang paligid. Lalo niyang nararamdaman ang isang katotohanang mahirap tanggapin. Ang desisyong manatili ay maaaring nagligtas sa negosyo ng pamilya. Ngunit maaaring unti-unti rin itong inilalayo ang kanyang sarili sa mga taong pinakamahalaga sa kanyang buhay. At sa parehong oras sa isang silid ng ospital sa Hong Kong, nakaupo si Marge sa tabi ng kama ni Jasmine habang natutulog ang bata. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ng kanyang anak at bumulong ng isang pangako. Isang pangakong kahit gaano pa kahirap ang laban. Kahit gaano pa kalayo ang kanilang tatahakin. Hindi niya hahayaang lumaban si Jasmine nang nag-iisa. Ngunit ang hindi pa alam ni na Marge, Paulo, Jasmine, Greg, at Edward ay ang katotohanang ang pinakamabigat na pagsubok ng kanilang pamilya ay hindi pa nagsisimula.